Breaking news, nagsalita si Anthony John Blinken tungkol sa balak ng Israel na atakihin ang Rafah. Ikinukonsidera ng Israel na ang pagsalakay sa Rafah ay ang kanilang final stage sa kanilang laban sa militanteng grupo ng Gaza na Hamas. Subalit nagbigay ng pahayag ang American lawyer at diplomat na si Anthony John Blinken. Siya ang 71st United States Secretary of State. Naglabas siya ng pahayag sa pamamagitan ng mga reporters ng Reuters, and I quote, "We will not support a major military operation in Rafah absent an effective plan to make sure that civilians are not harmed, and no, we've not seen such a plan." Ito ang naging pahayag ni Blinken sa paghahanda na isinagawa ng Israel na atakihin ang Rafah. Tila may kontradiksyon ang dalawang panig, ang panig ng USA at ang panig ng Israel. Sapagkat nitong mga nagdaang araw, nauna nang nagpahayag ang kampo ng Israel. Ayon sa kanila, bago sila magsagawa ng pag-atake sa Rafah, ay mag-aanunsyo ito sa Rafah. At maliban pa riyan, ayon na rin kay Benjamin Netanyahu, na mamimigay sila ng 40,000 na mga tents. Maliban sa mga tents ay magpo-provide din ang Israel na mga safe zone para sa mga sibilyan sa Rafah. Maging ang mga kakailanganin ng mga sibilyan sa Rafah gaya ng pagkain, tubig at gamot. Ang mga bagay na ito ang siya namang ipinangako ng kampo ng Israel. At ngayon, ayon kay Blinken, hindi raw niya ito nakita sa paghahanda ng Israel. Ayon sa kampo ng Israel na kung walang magaganap na pagpupulong sa pagitan ng Israel at ng Hamas o deal, ay sasalakayin nila ang Rafah sa loob ng 72 hours. Dagdag pa ni Blinken, marami daw mga pamamaraan upang makamit ang layunin ng Israel. Dagdag pa ni Blinken na mas maigi raw na mag-usap at i-challenge ang Hamas upang magkaroon ng pag-uusap, upang magkaroon ng agreement kung ano ang kanilang dapat gawin at hindi na raw kinakailangan ang major military operation sa Rafah. At nang bumisita si Anthony Blinken sa Jerusalem nitong nagdaang araw lang at nagkausap sila ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, nagkausap ang dalawang ito at ang kanilang pag-uusap ay umabot ng 2 oras at kalahati. At sa naturang pag-uusap ay merong hindi pagkakasundo ang dalawang kampong ito sapagkat ininsist ng Israel na kahit natutol ang United States of America sa balak ng Israel sa Rafah at kahit paman sa warning ng United Nations, ay ipagpapatuloy pa rin daw ng Israel ang kanilang balak sa Rafah. Ayon pa sa United Nations na ang balak ni Netanyahu sa Rafah ay magiging tragedy. At ayon naman sa Israeli government spokesperson na nanatiling determinado ang Israel na pulbusin ang Hamas at kasama ang Rafah upang matawag nila ang absolute victory over Hamas. Kung kayo naman ang tatanungin, mga kaibigan, may rason ba ang Israel na kahit nasa kaliwat ka ng pagbabanta ng ibang mga bansa na wag nang ituloy ng Israel ang kanilang balak, ay determinado pa rin itong ituloy? Tila taliwas ang pahayag ng Israeli government spokesperson sapagkat ayon sa Israeli government spokesperson ay nagpapahayag raw siya at nagpapakita ng plano ng Israel kay Blinken. Samantalang ang pahayag naman ni Blinken ay wala raw siyang nakitang plano ng Israel para sa Rafah. Dagdag pa ng Israel na kung ang pag-atake sa Rafah ang pag-uusapan, ay committed na committed ang Israel hanggang sa maubos ang huling 4 hanggang 5 batalyon ng Hamas sa Rafah. At nang bumisita naman si Blinken sa main port ng Israel na tinatawag na Asdod, ay namangha si Blinken at pinuri ang Israel dahil napakalaki ng progress na ginagawa ng Israel. Ang progress na tinutukoy ni Blinken na sa nagdaang mga linggo lang ay in-increase ng Israel ang kanilang humanitarian access papuntang Gaza at nag-aalaw ito ng napakaraming flour papunta sa port
at papunta naman sa Gaza. At maliban pa sa mga flower, nag-open daw ang Israel ng mga new border crossing para sa mga sibilyan sa Rafah. Bagamat pinuri ito ni Blinken, ay nagsuggest pa ito na hindi lang kailangan na i-increase ito, kundi ayon sa kanya, i-sustain daw ito. Ibig sabihin, hindi temporary, kundi pangmatagalan. Kaya nakiusap si Blinken sa gobyerno ng Israel na magsagawa ng specific steps para mag-facilitate sa aid para sa Gaza. Sapagkat ayon kay Blinken, nasa mga kalahati raw ng Gaza ang nagsasuffer ng kagutom. Ayon kay Blinken, ang United States of America ang pinakamalaking bansa at diplomatic supporters ng Israel para sa mga weapon nito. At nagbabala si Blinken na kung sakaling hindi matupad ng Israel ang kanilang mga steps para maprotektahan ang mga sibilyan sa Gaza, ay baka mag-withdraw daw ang United States of America sa pagsusupply ng mga armas nito. Ito ang naging pahayag ni Blinken sa mga reporters ng Reuters. Nanawagan naman si Antony Blinken sa kampo ng Hamas na tanggapin ang truce deal na pinopropose ng Egypt. Nag-mediate kasi ang Egypt sa Israel at Hamas. At ayon sa balita, ang proposal na ibinigay ng Egypt ay aware ang Israel. At ang proposal na ito ay magpapakawala ng 33 hostages ang Hamas kapalit sa malaking numbers ng mga Palestinian prisoners na nasa kamay naman ng Israel. Nagsalita naman ng Israel tungkol sa proposals na ito. Ayon sa Israel, andyan na ang truce, andyan na ang proposals. Ang pagtanggap na lang ng Hamas ang hinihintay namin. At kapag hindi ito tanggapin ng Hamas, sa loob ng 72 hours ay aatakihin nila ang Rafah. Ayon sa Israel, Hamas should accept it. Sumagot na rin ang kampo ng Hamas sa truce na ito. Ayon sa isang senior official ng Hamas, ang truce na ito o ang kasunduang ito ay kasalukuyan pang pinag-aaralan ng kanilang kampo.